Ayon kay Congressman Alonto Adyong, umabot pala na tinatayang 500 milyong piso ang naibigay kay OBP Head o Office of the Vice President Security Group Head na si Colonel Raymond Dante La Chica. Grabe, talagang dapat din ito ipatawag sa Senado para imbestigahan kung saan niya dinala ang 500 milyong piso. Grabe, talagang itong si VP Presidente Sara Duterte, hindi natin alam kung ano talaga ang kanyang galawan. Talagang itong kanyang head ng Presidential Security Group na si Colonel La Chica, hindi natin alam kung anong meron sa kanilang usapan. Talagang ang 500 milyong piso ay napakalaking halaga. Sana man lamang merong ipakitang resibo kung saan nila dinala itong pera ng ating taong bayan. Nakakalungkot lang na talaga dito sa ating mahal na inang bayan. Pera-pera lamang ang galawan. Talagang sanang napakayaman na sana ng ating bansa, kung di lang itong mga korupsyon nangyayari dito sa ating mahal na inang bayan. Kagaya nga nito ng sinasabi ng dating Special Disbursement Officer ni Sara Duterte na si Tina Acosta, na ibinigay nga ang 500 milyong piso. Kung sinasabing confidential funds ito ginamit, talagang dapat talaga imbestigahan ito at ipitawag ito sa sinasabing kasalukuyang impeachment trial ni Sara Duterte para maipaliwanag niya kung saan niya ginamit o dinilang sinasabing malaking halaga ng salapi na talagang inuugnay sa kanya. Talagang ganito ba talaga ang ating sinasabing iboboto sa Panguluhan sa 2028 na si Sara Duterte, na talagang ang ating salapi ng bayan ay walang pakundangan na kanilang sinasabing kinukuha na hindi man lang alam kung saan ito dinadala. Sa kasaluyan nangyayari ito sa ating mahal na inang bayan, ang atin lamang laban dito bilang mamamayang Pilipino na sa darating na eleksyon sa 2028, matuto na tayo na pumili ng karapat-dapat na luluklok at mamumuno dito sa ating mahal na inang bayan. Hindi na dapat makaupo ang mga sinasabing korap na talagang namamayagpag sa ilang dekada na dito sa ating mahal na inang bayan. Talagang nakakalungkot lang kung sila pa rin ang uupo sa 2028. Katulad nga ito, pag nanalo si Sara Duterte, ang tanong, sino ba ang pwedeng itapat sa kanya? Alam naman natin hanggang ngayon sa mga survey na lumalabas, sa mga sinasabing kanyang napakataas na rating talaga, wala yatang pwedeng ilaban dito. Kaya lang talagang nakakalungkot lang na talagang ganito na yata ang mundo ng ating politika dito sa ating mahal na inang bayan. Kung sino yung popular, sikat ang siyang nananalo, hindi yung kanilang sinasabing ano ba ang nagawa para sa mamamayang Pilipino. Talagang nakakalungkot talaga na ganito na lamang ba ang ating magiging sitwasyon sa mga susunod na panahon o sa mga susunod na taon, na kung sino man umupo sa atin talaga pera-pera lamang ang labanan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.